yun siguro ang bigay ng Panginoon, ano? Kasi maghulog, lasog-lasog talaga. At taas talaga ang langit. So mga kapatid, sa umagang ito po ay nagpapasalamat muli ako sa Diyos na binigyan niya po tayo ng pagkakataon na makabahagi at makasalo ninyo sa siguro tanghalian, ano, kasi tanghali na eh. Sa tanghalian, kasi katatapos natin mag-almusal, kailangan may tanghalian para po mabusog tayo, no? At magkaroon tayo ng healthy na pangangatawan, hindi lamang sa ating physical, kundi sa ating ding spiritual. Hindi rin po pwedeng malnourish yung physical natin. Kailangan din natin alagaan kasi ipipreserve natin yan hanggang sa pagdating ng ating. So sa umaga po ito ay, maikli lang po itong topic ko. Sa 2 oras siguro pwede na matapos ito, mga kapatid. Kasi sa titulo pa lang ay maikli na. Ang titulo po ng ating presentation ay Jesus Wept. Yung umiyak po ang ating Panginoon. Ano ba ang ano nito, yung hiwatig sa atin? Bakit ang ating Panginoon umiyak? Ang iba nga nagsasabi, ano ba naman yung Diyos niyo umiyak? Meron bang Diyos na umiyak? Meron bang Diyos na sasaktan? Meron bang Diyos na nagugutom? At yung mga kapatid, sa paniwalang iba, kasi pag sinasabi nila God is a spirit, parang pinapalagi nila na ang Diyos ay walang damdamin at walang pakiramdam. Parang robot. Pero mga kapatid, hindi. Kahit ang Diyos natin na sa katayong spiritual, nakakaramdam siya ng sakit sa damdamin. Ano sabi sa Genesis? Diba? Sabi niya, and it repented him that he created man dahil sa kanyang evil na naranasan. Hindi po yan dahil Espiritu siya, hindi siya nakaramdam ng ganyan. Tayo nga nila lang niya, karamdam natin yun. At tayo nila lang sa kanyang image and likeness. Tapos wala, tayo meron. Hindi mo pwede, di ba? So, dito makikita natin kung ano yung pinapahiwatig ditong napakaikli. Ang sabi nga doon sa ating introduction ay, dito sa John chapter 11, verse 35, ganyan lang po nakasulat. Jesus wept. Sabi yan dito, ang talatang ito ay nakilala bilang pinakamaikling talata sa Biblia. Ito ay may malaking kahulugan na nagsisilbing isang malalim na pahayag ukol sa pagkatao at layunin ni Kristo Jesus. So may pinahiwatig yun, mga kapatid. Hindi lang basta-basta na maikli yun, pero napakapuno po ng mahalagang bagay na dapat nating maalaman sa ating Panginoon. Yan pong ating tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid. Sa Luke 1941, at nang malapit na siya, nakita niya ang bayan na ito'y kanyang tinangisan. Ito yung mga versikulong na nakita natin ang Diyos ating Panginoon sa itong tangis. Na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakikilala mo sana ang iyong sarili, ang mga bagay na naukol sa iyong kapayapaan, at datapwat ngayon pawang nagtatago sa iyong mga. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo. Sinasabi ito sa Israel, kaya siya nagtakit, di ba? At kukubkubin ka at gigipitin ka na magkabi-kabila. At inulugso ka sa lupa at ang mga anak mo ay nasa loob mo ay sa iyo. Hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa-bato sapagkat hindi nakikilala ang panahon na sa iyo'y pagdalaw. Ito mga kapatid, yung sinabi ni Kristo yan eh. At nangyari yan, ang pinakamatindi talaga yung culmination, yung pagkawasak sa kanila bilang nasyon. Ang 70 AD, no? Tapos nabalik sila 1948 lang, ka-anniversary lang ata noong May 15, May 15 ba yun? Na na-restore sila as a kingdom of, as a nation Israel. Kaya ito mga kapatid, yung mga sa history nito, patunay na ang Biblia po ay totoo. Kasi nga po, kung hindi totoo, yung Israel mismo ang isang sa pinaka matinding patunay na ang Biblia po ay totoo, na ang tao dapat ay manalig sa mga salita. No book in this world na nagcha-challenge, na nagpo-prove, na nagsasabi ang Diyos, ako lahat ang may lalamyan. Ba? Wala. Actually, yung Biblia is a big challenge sa humanity. Yung authenticity nun. Diba? So dito nakikita natin na ating Panginoong Jesus umiyak. Ayan, mag-semblan niya sa atin. Sabi niya, at pa, isang versikulo, O Jerusalem, Jerusalem, na pumatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo. Narito ang inyong bakay ay iniwan sa inyong wasak. So kung ito mga kapatid, nakikita mo kung
gaano ang pagmamahal ng Diyos na ito sa kanyang bayan. Makailang gusto niyang tipunin sa kanyang pakpakayan ng manok, di ba? Pero ano nangyayari? Yung Israel ayaw eh. Di ba? So, tingnan nyo, ano ko lang yung mga versikulong nakikita natin sa patungkol po sa pagbiyak ni Jesus. Yung context, bakit siya umiyak? Sa context ng John 11:35, ito pong konteksto nito, yun yung pagkamatay ni Lazaro. At si Lazaro po, siya po yung kaibigang malapit kay Jesus. May kapatid siyang dalawa, si Marta at si Maria. Sa John 11, binanggit ang kwento ng pagkamatay ni Lazaro, ang kapatid ni Maria at Marta na mga kaibigan ni Jesus. Si Lazaro ay may sakit at nang marinig ito ni Jesus, hindi siya agad dumating kundi hinintay pa ang 2 araw bago nagpunta sa Betania. Nang dumating siya si Lazaro ay patay na at nakalibing na sa loob ng 4 na araw. So dito makikita natin, bago itong 11:6, na sinabi niya na mabalitaan nga niya na siya may sakit, siya ay tumahang 2 araw ng panahon na yun sa dating kinaroroonan niya. Si Kristo po nasa ibang lugar nang nangyari po yan kay Lazaro. No? So, ito po kung saan si Jesus Christ ng mga panahon na yun. Sa kasulatan po, mayroong 2 Bethany. Diba po? Yung unang Bethany, yung po sa Perea Bethany, the distance from Perea east of Jordan, yun yung unang Bethany. To Bethany near Jerusalem, yung pangalawang Bethany, is approximately 20 to 30 miles or 30 to 50 kilometers. So kung makikita mo, yung Bethany is, dito po nag-preach si John the Baptist nung siya po ay nangaral ng bautismo, no? At dito rin si Kristo na bautismoan. Ito naman yung isang Bethany, ito yung malapit sa Jerusalem, na around 2 to 3 miles itong Bethany papunta ng Jerusalem. So galing sa dito, sa kinaroonan niya, na makikita po natin sa John chapter 40, no? It would have been taken several hours or a couple of days to travel depending kung anong route mo, kung through the river of Sika or to mountainous na part. So it takes you several hours at saka or up to 2 days na pag na-travel mo. Sabi sa John 10:40, at siya'y muling naparoon sa dako paroon ng Jordan, sa dako ng unay pinagbautismo ni Juan at siya tumira doon. Tumira siya doon sa Bethany, doon sa Perea, no? Sa 30 to 50 kilometers from Bethany kung saan si Lazaro naman at si Maria doon nakatira. So yun po yung scenario niya. No? Bakit nagluha si Jesus? Diba? Kahit alam niyang babangon si Lazaro mula sa mga patay. Diba alam niya naman na in an instant pwede niyang buhayin. Bakit siya maluluha kaya ko nang buhayin yun eh. Diba? So meron niyang pinahiwatig dyan sa atin, no? Bakit na lumuha siya? Ano ang mensahe ng kanyang pagluha para sa atin? Ipinapakita ba nito na ang Diyos ay nakikisimpatya sa ating mga sakit at kalungkutan? Paano ito napapakita ng pagmamahal at malasakit ni Jesus sa ating mga paghirap? At anong aral ang nais niyang ituro sa atin tungkol sa empathy at pag-uunawa sa iba? Munod mga kapatid, why Jesus? Bakit siya umiyak? Ano-ano yung mga bagay na bakit umiyak ang ating Panginoong Hesus? Diba? So una-una po, yung Jesus humility, yung incarnation niya of Jesus, no? Yung pagbaba niya mula sa katayuang Diyos para maging tao siya, isa po yung simbolo ng humility. Diba? Biruin mo mga kapatid, nandun ka sa kalagayan na yun. Alam niya kung gaano kasakit ang kanyang raranasin pag siya po ay pumarito sa lupa. Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao, bagamat siya ay makapangyarihan, may kakayahang buhayin ng mga patay. Pinili niya na magpakita ng empatya at malasakit. Hindi lamang niya pinakita ang kanyang pagka-Diyos, kundi ipinakita din niya ang kanyang pagkatao tulad din sa atin. So ibig sabihin, yung pagluha niya doon, hindi nangahulugan niyo na siya, dahil tao lang talaga siya. Kasi umiyak. Hindi. Katunayan, yung pagluha niya, pinapakita niya yung pagka-Diyos niya. Bakit? Saan pa nagmumula ang pag-ibig? Saan pa nagmumula ang malasakit? Hindi naman kay Bunggo eh. Ba? Saan pa nagmumula yung mercy? Yung grace sa kanya yun eh. Tapos nang umiyak siya, sabihin mo, hindi sa Diyos kasi umiyak. Hindi. Sa kanya lahat ng galing yung mga naramdaman nating mercy, love, empathy, sa kanya lahat galing yun eh. Di ba?
Ang pagluwang ito ay isang sagisag ng kanyang malasakit at pagkakaroon ng malasakit sa ating mga pinagdadaanan bilang tao. Posibleng by spirit, hindi natin siya makitaan ng physical na luha. Pero nakakaramdam ang Diyos. Diba? Alam mo yung Diyos kasi parang hindi nakakaramdam ng kanya kasi spirit. Eh. Hindi ko ganun. Kasi nakikita natin na yung nagsalita sa Genesis, hindi naman butot laman yan eh. Spirit na nagsasalita doon eh. Eh bakit siya napigat? At sabi niya, grieve him in his heart. Paano yun? Diba? So dito nakita natin mga kapatid, yung mga bagay na ito, nakalubos natin siya maunawaan. Sabi niya sa Pilipos 2:6, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pa ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagto sinubad niya ito at naglagan yung alipin na nakitulad sa mga tao. Kaya nakita natin ng mga kapatid na maliwanag na may nararamdaman niya yung ganyan. Naiintindihan niya yung feeling na ganyan. Diba? Hindi na kailangan magpunta pa siya sa pagiging tao para maramdaman niya. Yung kasi nung una pa man sa Old Testament ay wala kasi Kristo noon eh. Yung Diyos na nagsalita doon ay nakaramdam ng grief sa kanya. Kahit nga Espiritu Santo, ano sabi ni Pablo? Grieve not the Spirit of God. Yun yung naramdaman mo. Hindi mo yung parang parang robot lang na na walang pakiramdam. Kahit nga mga robot may pakiramdam eh. Subukan nyo yung mga AI ngayon na mga pinagagawa sa Korea, mag-type ka lang. Sabihin mo I love you. Sasagutin ka dyan. Oo. Tapos pagka sumagot ka, no, hindi ko, alim mo yan. Mayroon siya nakaprogram daw na pag na-type mo ay mali doon sa nakaprogram, sasagutin ka rin niya eh. Ito pa kayang buhay na Diyos na naglalang sa atin, tapos walang pakiramdam. Mukhang hindi ka panipaniwala yung gano'n, makapagdidalog sa spirit. No. Diba? Naintindihan niya yun. Galing sa kanya yun eh. Diba po? Sa kontekstong ito, si Jesus ay hindi nagpapakita ng kawalang interes. Bagkus tinanggap niya ang emosyonal na aspeto ng kalungkutan. Hindi siya basta-basta na nagpatawad o nagbibigay ng solusyon. Bagkus siya ay bumaba sa emosyon ng tao at makita na magdadalamhati ng mga tao, ito ay nagdudulot ng malalim na reaksyon sa kanya. So mas lalo pa nga niyang na intense dahil siya galing sa spirit, nagsatawang tao, pati physical na pakiramdam, naramdaman niya eh. Kahit na nakakaramdam siya na nasa nature pa siya ng Diyos, nakakaramdam kahit sa spirit na nature, nakakaramdam ng gano'n. Lalo-lalo na nang siya po'y katawang tao at nakitulad sa atin. Lalong niyang pinapakita yung ramdam na yun, yung malasakit na yun sa kanyang kaibigan na si Lazaro. Yung una po, showing sa first part natin ay malasakit at empatya. Bagamat alam ni Jesus na magbabalik buhay siya kay Lazaro, hindi sinabi, huwag kang mag-alala. At ako ang resurrection. So, pitik ko lang yung parang magic. Pero pinili ba ni Kristo yun? Nagmayabang ba siya doon? Na pinili niya yan na ganyan? Hindi natin nakita yung sinabi niya, umiyak eh. Bakit? Pinapakita yung empathy niya at pagmamahal niya kay Lazaro. Na dapat yun din po magmano sa atin. Yung pagmamahal na yun na kagaya ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga Christ-like eh. Sabi ni Father Sanbar kanina. Diba po? Nakita nyo? Di ba pwede naman yan eh? Di ba pwedeng gawin yun? Hinawangan niya, naagnas na eh. Pero dito, hindi siya kagad alsa balutan. Buhay natin yan. Ba't namatay? Wala ganun, hindi ganun. Nakikita ko ito, hindi ganun ang ating Panginoong Jesus eh. Nandun pa rin yung humility at empathy at simpatya dun sa kanyang kaibigan. Pinili niyang makiramay at makibahagi sa kanilang sakit. Ito ay nagpapakita na hindi siya isang Diyos na malayo sa emosyon natin, kundi isang Diyos na kasama natin sa ating pinagdadaanan. So tandaan natin mga kapatid, tayo po ay nasa lalim ng mga pagsubok. Huwag natin isipin na ang Diyos natin malayo sa atin. Diba? Hindi po ganun ang ating Diyos. Siya po dumadamay sa atin. Kaya yung mga pagsubok, pagtitiis na yun, yan eh. Hinahasa yung ating pananampalataya. Diba po? Sabi nga ni Father Sanbar kanina, mahirap makitungo sa mga sanglibutan. Paano kung di nakubong ang iyong pananampalataya? Diba? Si Solomon ang anak pinakamatalino. Diba? Nahikayat pa doon sa kanyang mga, pero parang binasa ko kanina, para mabuti ating mga concubine eh.
Kasi yung asawa niya yung nagdaya sa kanya nung parang makukita yung mga kabit ni Solomon. Basahin nga natin, basahin niyo ulit yung ganun basa. Parang may napansin lang ako. Napansin ko lang. Sound trip, side trip lang mga kapatid. Kasi nagdaya sa kanya yung asawa niya, hindi yung mga babae niya. Pero makikita natin yung lesson doon na kahit gaano katalino ni Solomon. Pagka po hindi ikaw maingat sa mga ganon, mga kapatid, na malaman mo yung katayuan mo sa Diyos, nagaya nito. Nakita natin ni Jesus umiyak pag hindi natin alam yung mga nasa loobin ng ating Panginoon kung anong nangyari, bakit siya umiyak dyan. Maiba yung pagpananaw natin sa ating Panginoong Jesus. Diba po? Si Jesus bilang Diyos ay nagpakita ng pagiging kasama sa hirap. Tamo? At hindi lamang nakatayo sa malayo na umaasa na tayo magtagumpay sa ating kalungkutan. Ang Diyos natin kasi, ay, anak ko yan eh, dito na ako. Hindi ganoon. Kasi kung ganyan, paano sinasabi natin na we are walking with Jesus? Si Jesus pa na nakakagawa. Di ba ganoon? Pag Kristiyano ka, you are walking with Christ. Kung naalala niyo yung ating illustration ng one human na inaalala ko sa inyo, siya yung ulo ng iglesia at yung katawan. Lumalakad tayong kasama niya. Yung buhay natin, hindi na atin, kundi buhay na kasama siya. Tapos sabihin mo, natamalayan natin, tinitigan, kaya na yan, kaya na, hindi ganun eh. Dito nakita mo, nagsimpatya. Nandun kasama nila Marta. Di ba? Na nakiramay siya, nakidalang hati siya doon sa sakit na nararamdaman ng kanyang mga kaibigan. Sa ganitong aspeto ay ang kanyang mga luha ay isang uri ng pagkakilala ng ating kalagayan bilang tao, sa ating paghihirap at kalungkutan na dulot ng mga kamatayan, pagkawala at iba pang mga pagsubok sa buhay. Lahat na nararanasan ng tao talagang tinanggap niya. Hindi siya nagmayabang na siya ay Diyos, kaya ko yan. Hindi. Pinakita niya kung ano talaga yung tunay na naramdaman ng mga tao na nahulog sa kasalanan. Diba? Kung ano, pinaramdam niya sa atin kung ano din ang nararamdaman niya, at nararamdaman din natin na pareho yun, nararamdaman niya lahat yun, mga kapatid. Ipinakita ni Jesus na ang ating mga damdamin ay may halaga sa Kanya. Ang Kanyang empatya at nagpapakita ng pagkakaroon ng relasyon sa ating mga pagsubok. Yan, hindi na tayo iniiwan. Talagang ang isang bagay na kung si Jesus sa Matthew 9:36, dapat naman sapagkat pawang nangahahapi ng pastor. Ako, mga kapatid. Lalo na kung naging Kristiyano. Ano pakialam sa kanya? Yung mga mabigat ng kanyang dibdib. Paano pa kaya na liwanagan? Tapos biglang namatay ng ilaw at nagdilim uli. Di ba po? So dito mga kapatid, ang talatang ito ay nagpapakita ng malasakit ni Jesus sa kalagayan ng mga tao. Nakita niya na ang mga tao ay naguguluhan, nawawala at walang gabay. Kaya't nadaman niya ang awa sa kanila. Ang imahe ng mga tupa na walang pastol ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng mga tao ng isang leader o gabay. Na siya rin papel ng Jesus bilang tagapagturo at tagapagligtas. Ito ay isang pakay sa mga nangangailangan at patnubay at tulong. Isang pakialam doon sa klase ng tao ng mundas, ramdam niya yung pagulong natin. Sa Matthew 16:26, sapagkat ang pakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawalan siya ng kanyang buhay kung ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Kung paano kahalagahan ng buhay ng tao. Ayaw niya nga isa man sa atin ay mawala. Diba yun yung ano yun yung naka-predestinate sa tao yung maging katulad ni Kristo, hindi ang destinasyon ng tao. Diba? Ang pinedestinate niya na paging kagaya ka ng kanyang anak na bababasa natin sa Efeso. Yun yung na-predestined before the foundation of the world at hindi yung destiny mo. Kasi kung destiny, wala tayong free will. Hindi na tayo karapatang pumili. Ang pinili niya na na ang tao maging kagaya niya, maging to be confirmed sa Romans 8:29 to 30. Sabi niya,
being predestinated to be conformed to the image of His Son. Ito, pinapakita sa atin ng imay kung anong klase siya. Na dapat doon tayo din, ganun din dapat tayo mga Kristiyano na maano natin. Pangatlo, squandered opportunities, yung mga nasayang na mga pagkakataon. Yan ang picture natin, nakita natin yung parabola about 10 virgins. Hindi sila nag-prepare ng kanilang lamp, nagpabaya sila magpapita. Sa iyo 13:25. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto at magpasimula kayong mga sitayo sa labas at mga tutok sa pintuan na mga sasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Who you? Ito yung mahirap mga kapatid, no? Pagdating ng panahon na sarado na ang pagkakataon na tayo po'y mag-work out ng ating kaligtasan. At pagtapos tatawag tayo sa Kanya. Diba? Tapos sasabihin sa'yo, kuyo. Diba? Pag nag-test ka nga lang hindi ka na lang, pag nireply ka, kuyo. Di ba sakit? Ito, pinsan ko nito. Pinsan ko na ito. Bakit kuyo ang sabat sa akin? Diba? Iyamas mo rito. Na pagdating ng panahon, iyak ka ng iyak, Lord. Gaya ng nangyari kay Noah. Sarado na ang arka. Hindi na pwedeng buksan. Wala silang magawa. Masakit, diba? Sabi tayo, kuyo. Diba? Pinsan mo pala tinig mo, kaya anak mo. Anak mo walang cellphone. Pag text sa'yo, saan ka na ngayon? Umuwi ka na. Tapos sabi sa'yo, kuyo. Ang pangit, ang sakit. Di ba mga kapatid? Kung dito, nang nangyari na sarado na. Hindi sila bumili ng kanilang bumili ng kanilang mga oil. Sabi, hindi, para lang to sa amin eh. Kaya wala itong wala sa salvation natin, kaya work out your own salvation eh. Hindi po pwedeng sabi ni Brother Darwin, sister, sama na kita. 2-in-1 tayo eh. Bilang mag-asama, one nga kayo. Pero pagdating sa salvation, hindi kayo isa. Di ba? Magkahiwalay kayong mag-work out ng inyong sariling pagkaligtas. Yung maliwanag na nakikita po natin dyan. Ito ay tumutukoy sa isang pagkakataon o nawala o hindi nagamit ng maayos, isang pagkakataon na hindi na napakinabangan, kaya nagdudulot ng pagsisisi o kalungkutan. Ito ay mangyari kapag hindi natin tinanggap ang mga pagkakataon sa tamang oras. Sa konteksto ng pananampalataya, maaaring magamit ito para tukuyin ang mga pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos na hindi natin tinanggap kaya nawalan tayo ng pagkakataon sa kaligtasan o pagpapala. Sabi pa nga ng kasabihan sa sanlibutan, common to eh. Opportunity only not once. Pag hindi mo tinanggap, walang darating. Diba? Ganun din sa salvation mga kapatid. Nangangatok ang Diyos. Buti pa nga minsan, maraming pangatok eh. Pero iba, matigas talaga eh, no? Ganun na mangyayari mga kapatid. Ito, pang-apat. Rejected message. Dito, naiyak din ang Panginoon natin dito. Bakit? Sabi ko nga sa'yo, pag nakita yung tao na walang pakialam doon sa kabutihan na pinagkaloob sa kanyang Diyos na maging matuwid, masakit sa Diyos yun, mga kapatid. Kasi nga unang-una, nilalang niya tayo sa kanyang image and likeness. At sabi ko kay Brother, sabi nga ni Brother Sandra kanina, ang pag-aasawa, sabi niya, ay is sacred thing. Totoo. Bakit? Yun yung paraan ng Diyos para maglalang ng tao sa kanyang image and likeness. Hindi lang basta-basta nag-asawa ka eh. Oh, marami ang pera eh. Sabi ng Bisaya. Diba? Bibili ko yan ng iPhone 16. Kapag-aralin yan sa magandang universidad. Pag natapos nun, hayakay na. Yung ba yung parenting na sinasabi natin mga kapatid? No! Ang pinaka-main purpose nga kayo nag-asawa at magkaanak is to create man in His image and likeness. Yun po yun mga kapatid. Kaya hindi basta-basta maging magulang. Diba? Basta na lang mag-asawa ka, magkaanak ka na wala kang kinoconsider. Kaya tama yung sinasabi natin na dapat talaga pareho kayong asno kung asno ginagamit. Kung parehong baka, yung isa giraffe, ang isa asno. Ano kayo mag-nyari doon sa garden mo? Diba? Ang isa ay giraffe, lagay mo ng alawa-lawa lang leeg nun. Diba? So kaya ba't mga kapatid dito, yung hindi nag-reject ng message ng Diyos, diba po? Sabi na sa 23:34, kaya narito sinugo ko sa inyo ang mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba, ang mga iba sa kanila inyong papatayin at ipako sa cross. Nakasama pa natin. Kaya tandaan niya ang mukha niya, no? Hindi, dito lang. Sabi, at ang mga iba sa kanila inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga at sila inyong pag-uusigin sa bayan-bayan.
naranasan ito ng ating mga ano eh. Gamitan na tawa kayo, no? Yung ginawa nila dyan, no? Pinako sa krus. Imbis na sumunod doon sa mensahe, di ba? Hindi, ang ginawa nila, pinatay pa nga nila, di ba po? Ito ay nagpapahayag ng babala ni Jesus laban sa mga lider religyoso ng Israel. Sinabi niya na ipinadala ng Diyos ang mga propeta, pantas at eskriba, ngunit sila ay papatayin, ipapako sa krus at pagpahirapan ng mga lider na hindi tumatanggap ng mensahe ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa mga darating na pag-uusig, mga tagasunod ni Jesus at sa hindi pagtanggap ng mga lider ng katotohanan. Nangyari nga dito kay John the Baptist, di ba? Tinugutan siya ng ulo, tapos nilagay sa plato. Biruin mo yan, mga kapatid. Subok, then gagawin mo yan. Karumal-dumal yan, mga kapatid. Yan, pag-utang ka ng ulo, nilagay sa plato. Ano yun? Lechong ulo? Di ba? Hindi ganun, mga kapatid. Yung napaka-brutal mo ang nangyari kay John the Baptist. At si John the Baptist, alam natin na anong miniminsahe nun. Salita ng Diyos yun, yung parating na tunay ng tagapagligtas. Kaya pinagsisisi sila ng mensahe nila. Mga rejected message, napakasakit sa Panginoon yun. Hardened hearts. Ito pa. Sabi nga may tanong ako, ano ba yung mas matigas? Yung matigas o yung pinatigas? Iba yung matigas eh. Mas matigas yung pinatigas. Kasi yung matigas, yung simento matigas, di ba? Ilagay mo yan sa may sa may bubong ng yung malapit na tumutulo na walang alulod. Kinalawa na may butas ng simento eh. Pero kung pinatigas yan, mga kapatid, mahirap na. Hindi na tayo pinatigas na eh. Sabihin ng mga tao, kahit tinan mo, mga tao talaga sa Hebrew, kung siya ay willfully na, umayaw na sa pagtugon sa Diyos. Sabi nyo, wala nang hain na titira eh. Kung willfully niya ginagawa ang kanyang pagkasalanan, wala na pong hain. Pinatigas niya na yung kanyang puso eh. Ang matigas, kaya pa yan. Pero kung pinatigas, mahirap yun, mga kapatid. Sabi sa 13:13 ng Matthew, kaya't sila'y pinagsasalitaan ko ng mga talinhaga sapagkat nagsisitingin at hindi sila nakakakita. At nakikinig at hindi sila nakakarinig. Hindi sila nakakaunawa. So, kaya pala nagsalita sa talinhaga para doon sa mga hardened hearts. Isayang lang din naman eh. Ano pa bang silbi na ilagay mo sila sa diretsong pagpapaunawa eh? Kaya nagsalita sa talinhaga para hindi kasi prepare ang kanilang mga puso. Wala rin ano yun. Kaya nagsalita sa mga talinhaga. Pero mga kapatid, sa puso na hanggang tumanggap, ay para bulog the sower. Lagi nating naririnig yun. Kung anong klaseng puso ang mga nandoon sa paliwanag. Pag yan ay kahit sa eh. Kahit sa nagtatanim ako eh. Meron akong garden eh. Tanim ako ng mga fruit-bearing cactus, grape, saka mga mulberry na sa ko eh. Pag ang lupa mo ay mataba, kahit ihagis mo lang yung buto ng dyan, may tutubo na eh. Kasi maganda lupa. Subukan mo ihagis yan sa lupang ganito. Hindi yan lalago, mga kapatid. Kaya kailangan talaga dapat ay magaya ang puso natin, kagaya ng mga katulad ng tingnan mo sa picture, mga kapatid, yung reaction nila dyan, mga kapatid, sa katotohanan. Sa 13:15, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito. Hindi lang pala tumigas, kumapal pa. Pero matigas na, kumapal pa. Yung mga kapatid, at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tenga. Pero sa puso lang nag-umpisa, pati tenga, damay. Di ba, mga kapatid? At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Ito pa, kapatid. Sarado na dito, pinikit pa dito, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tenga at makaunawa ng kanilang puso at muling makabalik loob at siya ay aking pagalingin. Pina-illustrate naman ni Kristo, mga kapatid, na hindi talaga pwede na pag ang puso mo hindi talaga preparado at hindi ang tumanggap. Hindi ka talaga bigyan ng Diyos ng ganyan. Dapat umumpisa sa iyo yun. Na ang puso mo ay matuwid. Di ba? Paano maging matuwid yun? Di ba ang tao na magkasala, nawala nilang kanilang pananampalataya? O dapat mabalik ka muli sa pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, nagbumula sa pakikinig na salita ng Diyos. Hindi ka nakinig. Dapat makinig ka para mabuhay muli ang iyong pananampalataya. Ganun nangyari kay Adan at Eva eh. Hindi sila nakinig sa Diyos. Hindi sila makinig sa Diyos. They lost their faith. Di ba? Si Abel, nakinig? Nakinig. Bumalik eh. Hanggang ngayon na, sabi sa Hebron, patay na, nagsasalita pa si Abel. Diba? Si Cain, sabi sa Diyos, pinatay niya na yung kanyang kapatid.
Ako ba yayo niyan? Hindi mo yung mga kapatid. Kinatay mo ng kapatid mo, tapos sagutin pa ang Diyos na ako ba yayo niyan? Am I my brother's keeper? Pero mo yung mga kapatid. Tapos sa kanyang hain, wala kang mababasa na pinaka-the best. Pero si Abel, pinaka-the best. Kaya mga kapatid, nakita natin, no? Makita yung pureness ng puso mo. Hindi tulad nito. Asero, mga kapatid, yung adobe kung sa bato. Diba? Ipinaliwanag ni Jesus na nagsasalita siya ng mga parabola upang itago ang mensahe mula sa mga tao hindi handang makinig at umunawa. Sila ay may matigas na puso at kahit narinig nila, hindi nila mauna-unawaan. Kung magsisi sila at tanggapin ang mensahe ng Diyos, magaganap ang pagpapagaling sa kanyang espiritual na kalagayan. Hindi na unawa yun mga kapatid. Kaya ayun, salita ang Diyos sa kanila. Lesson, empathy and love. Ating topic na Jesus. Jesus still shows deep love and compassion for others even in the time of sorrow. So hindi siya nagmalaki, hindi dumamay siya. Hindi pa nagmalaki na ako makapangyarihan, ako yung anak ng Diyos. Diba mga kapatid? Hindi at sinabing sa lindol na stop. Hindi mo kapatid. Kaya ako yung anak ng Diyos. Dito hindi mo makita ang iba talaga ang Kristong ito eh. Sa nakikilala natin ngayon. Itong Kristo ito may kakayahan buhayin ng patay sa segundo lang. Diba? Pero hindi sinabi akong lindol na mag-stop, nag-stop. Pero nakulong siya, hindi na palindol para siya makalabas. Diba dapat ginawa niya? Maglumindol ka, na-stop mo ang lindol, hindi mo pwedeng pagalawin. Para masira yung kulungan mo at makalabas ka. Pero dito nakita mo, ang layo eh. Paano masasabi na ito at ikaw ay isa kang mapag-uugali? Ano? Siya ng empathy and love and compassion sa iba. Hindi siya selfish, kundi selfless, mga kapatid. Understanding human suffering. Pero mo, nasa kalagayan siya ng Diyos, katawang tao siya, naunawaan niya lahat yun. Kahit pa naman hindi siya nagkatawang tao eh. Alam niya yun. Diba? Jesus understands our pain and it's not distance from our struggle. So hindi ko siya nalayo sa akin. Tuwing may problema tayo mga kapatid, nandyan lang yan eh. Minsan lang kasi mga kapatid, ang Diyos hindi natin nararamdaman na siya po'y real sa atin dahil sa kakulangan natin minsan sa pagsisiyasat ng kanyang mga salita. Kaya nahihiwalay tayo ng ating pananampalataya na si shaken. Kumbaga sabi ni Brother Sanbar, the foundation mayroong crack. Diba? Yung puso na hati, yung kalahati dito, yung kalahati doon. Diba? Minsan ngayon sa ating personal na pamumuhay, kaya sabi ko nga walang Kristiyanong Hapon. Bakit mo nilalaman ng Kristiyanong Hapon? Di ba sa atin ang Hapon, binabansagan natin sa kam. Kasi yung kabila, nandun kabila sa sanlibutan yung sampa. Yung sampa naman nandito sa Panginoon. Kaya pag naglakad, anong nangyari? Ganun siya sa kam. Kaya walang Hapon na Kristiyano. Pero Japanese meron. Ba? Maraming Kristiyanong Hapon din, no? Medyo matawisim lang talaga sila sa karamihan. Pero yung mga Kristiyanong Hapon. Di ba? Pero yung ganun ang lakad, walang ganun mga kapatid. So, ang pangatlo, strengthening and vulnerability. Expressing emotions is a form of strength, not weakness. Kaya yung pag-iyak ni Kristo doon, it does not symbolize weakness. It symbolizes strength. Bakit? Biruin mo sa kalagayan tao, naranasan niya ang ganyan. May pagsimpatya siya, tinis niya, na kaya namang gawin yun eh. Kaya gawin solusyon yan eh. Ba? Pero hindi niya ginawa yun. Talagang inano niya. Nakidamay siya. Valuing life and connections. Jesus reminds us to value every life and be present in others' pain. Yun. Makibahagi tayo lalo na sa ating mga kapatid. Kaya ang iba nga doon nakausap ko yung Brother Sanbar kanina. Ang inaatake yung na-convert na eh. Samantala ang daming mga kaluluwa sa labas ng church. Ay, anong kukunin mo? Mas kawawa yun. Diba? Bakit yung pinagdiskitaan mo yun nasa loob na? Minsan may nagbibiro sa akin, paano pag in-invite ka ng baptist magsalita ka? Bayo mo! In-invite nila ako eh. Bakit? Sinasabi natin totoo tayo, tapos in-invite tayo ng hindi totoo, hindi magsasalita. Parang wala pa naman eh. Pero sakali lang. Kasi tanong lang minsan, ganun eh. Pag inimbita ka, tapos sabi mo, nasa iyo katotohanan. Inimbita ka ngayon ng kabila na sinasabi mong hindi totoo, hindi ka magsasalita. Kung ako tatanungin, magsasalita ako. Bakit in-invite nila ako eh?
Si Pablo nga nang siya ay sa Acts, di ba? Pinasok yung mga sinagoga ng ano mga Hudyo. Kaparehas niya na ba yun? Mga yun, ang dami ng mga ano dun eh. Marami nga nangyari doon na hindi naniwala sa kanya. Pati yung mga nagalit sa kanya, dahil nawalan ng kabuhayan. Di ba? Na nandun siya, kumikita sila sa mga rebultong ginagawa nila, nag-preach si Pablo, galit sila. Nawalan ka ng negosyo. Di ba po? Pero mga kapatid, ano yun eh. I-concern mo dapat doon talaga doon sa mga tao na nakikita mo at nakikita mo na nawawala sa Panginoon. Hindi mo concern mo eh. Di ba? Di ba sabi ni Kristo, hindi ako na pumunta rito para sa mga may magaling na kundi may mga sakit. Hindi ako napunta, I come for sinners, not for the righteous. O anong concern ni Kristo? Doon sa mga hindi pa napupunta, hindi yung nandun na sa church, yung pa yung yakayin mo. Okay, ganito na may sa akin. Hindi ganun. Hope and resurrection. Despite sorrow, Jesus offers hope for resurrection in eternal life. Yung pinakita niyang miracle na binuhay niya si Lazaro. Pinapakita niya mga kapatid na may pag-asa. May offer ng resurrection. Kaya si Badebot may tinig sa akin. The expressway to heaven. Kasi nag-decision na gano'n siya ng mga land, di ba? Sabi ko, paano kaya ka-express yun? Sabi niya, express lane. Kaso lang, hindi pa ako senior citizen. Hindi ko pwede dyan. So nakita natin mga kapatid, no? Yung mga in-offer ng sanlibutan ng mga hanggang doon lang yun. Pag namatay ka, hanggang doon ka na lang yun. Pero ang insurance na binibigay sa iyo ng Diyos, hanggang sa pagkabuhay na mag-uwi, mga kapatid. Simula pa na, ikay naging tao. Conclusion. Ang Jesus Wept ay nag-aanyaya ng paninilay tungkol sa kabuuan ng kalikasan ni Jesus. Ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao at ang kanyang empatya, ang kanyang kalungkutan sa kasalanan at kamatayan, at ang kanyang malalim na pagmamahal sa mga taong nakatagpo niya. Yan mga kapatid kung paano niya minahal kanyang mga apostles. Si Lazaro, kanyang mga friend. Pati nga yung sa cross, di ba? Nanampalataya sa kanya. Tiniyak niya na araw na ito makakasama kita sa paraiso. Diba? Binigyan niya ng katiyakan. At yung dalawang yun, kilala siya. Sabi nila, hindi daw kilala kay Kristo. Kilala! Bakit? Ano sabi na ng isang masama? Ikaw, dapat tayo nandito eh. Kasi masama tayo eh. Hindi yung taong ito. Sabi ng isang mabait, nagsisi na magnanakaw. Tayo may kasalanan tayo eh. Kaya tayo nandito. Pero ito wala itong kasalanan. Paano niya nasabi mo hindi siya nakarinig na tungkol kay Iso? Ang isa naman, sabi niya, kung ikaw nga anak ng Diyos, ikaw nga Kristo, iligtas mo sarili mo, pati na kami. Di kinala niya na rin. Di ba? Kaya mga kapatid, nakita natin mga gano'n, minsan kasi pag nabasa natin, nakala nila hindi mo kilala. Kilala nila si Kristo, nabalitaan nila yun. Kaya minsan naisip ko sa lingkod ng aking kaisipan, kasi nagsasabi niya pa, wala na bautismo, tinamon magnanakaw. Sure ka ba doon sa senaryo na yun? Na hindi siya nabautismo? Tandaan mo, bago si Kristo na pa ako sa krus, nag-preach ng bautismo siya bang bautismo. Malay mo kung nakasama yun doon. Wala naman nakalagay na hindi sila nabautismoan eh. Lawakan lang natin minsan mga kapatid yung ating isip sa pagbabasa ng Biblia. Pareho na yan, pantay na. Hindi naman nabasa na bautismoan. Hindi rin nabasa na hindi na bautismoan, di patas. Kaya hindi mo na pwedeng gamitin yun. Sa kaligtasan na magnanakaw nga eh. Hindi na bautismoan eh. Bakit hindi bautismoan pa? Mga resolution na mga kapatid. Pero kung titingnan mo, walang nakasulat na nabautismoan. Hindi rin nakasulat na hindi nabautismoan. Di patas. Pero ang malinaw, kilala nila si Kristo, nadinig nila. Ay kung nadinig nila, posible kaya nadinig din si Juan Bautista. Ayun na ngayon ang katanungan, i-resolve nila. Pero hindi na pwede sa ating resolution yung ganyan, mga kapatid. Na pare sa gano'n, wala nang bautismo. Hindi, maliwanag po na may ganyan, mga kapatid. Ang pagiging simple ng talatang ito ay nagpapakita na kahit ang anak ng Diyos ay sa kanyang buhay sa lupa ay hindi nakaligtas sa mga damdaming pantao. Ito ay paalala ng malasakit ng Diyos at ang realidad ng paghihirap sa mundong ito. Mga kapatid, na lalo natin maintindihan ang resulta ng pagkawala ng pananampalataya ng ating unang mga magulang. Hebrews, yung last verse na babasahin natin, sa 4:15-16. Ang sabi diyan mga kapatid, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan.
Sabi ko mga kapatid mo. Tinukso siya gaya ng ating nadaan ng mga paghihirap, mga tukso. Pero anong nangyari? Gayon may walang kasalanan. Ha? Sa 16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtapos ng awa at magkasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So tandaan natin, tingnan natin yung attitude o character ng ating Panginoong Hesus dito sa senaryo itong umiyak sa napakalalim at napakaraming mga matalinhagang lesson doon sa kanyang pagbiyak. So muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Nawa ay nabusog kayo na glorify natin ang Diyos sa kanyang mga salita. Muli, ibalik na kay Brother. Salamat po.